social si Paul. Punta na dyan. Oo, alam namin. Yan nga, nakalagay, oh. Aw, baka naman pag galing ka na ng Japan, pagbalik mo rito sa Pilipinas, kalimutan mo na kami, ha? Ang drama mo! Aw, kung kalimutan ko sa lubungan mo kami PlayStation, ha? Alam mo, balita ko doon, eh. Mura sa Japan. Oo, mura doon. Mura. Size 9 ako, Mura nga doon. Pero mahal pa rin yun. Ay, Paolo, ikaw nga. Magtipid-tipid ka doon. Ipunin mo yung pera mo. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi naman talaga ang plano ko. O, Kuya Mark, gusto mo ba ng panset? Kuha kita. Sandali lang, ha? Oo, pwede mo namin. Fredo, sino siya? Siya si Isabel. Hindi mo siya makikilala kasi nag-iba itsura niya. Isabel? Hindi mo ba maalala si Isabel? Marami kasi mga hindi maalala si Betty. Parang familiar yung mukha mo. Parang nakita na kita dati. Bakit magkasama kayo ni Betty? Sabi kasi ng doktor, kailangan dalhin ko siya sa mga lugar ng pamilya sa kanya. Kaya dinala ko siya rito para baka sakaling bumalik yung alaala niya. Fredo. Fredo! Halika na, pasok na tayo. Bye, it was nice to meet you. Halika na. Init sa labas eh. Oh, pare. Tara, kain na tayo. Disidido ka na ba umalis? Oo naman. Handa na ang lahat. Tsaka isa pa. Inaasahan to ng pamilya ko. Pero kung ikaw masusunod, gugustuhin mo pa bang umalis? Okay na rin to. Wala naman dahilan para manatili pa ako dito. Tsaka sabi ni Diding, baka nasa Japan ang kapalaran ko. Pero paano si Sheila May? Anong paano? Inayawan niya ako, hindi ba? Siya tong hindi nakatagal sa kahirapan. Kaya yun, nagpapakasaya sa mayaman niyang pamilya. Paolo! Tara na, kumain ka na ba? Inaantay ka na doon. Tara na. Tara. Ano gusto mong kainin? Hanggang ngayon, hindi pa rin tumatawag si Fredo. Hindi ko man lang alam kung ano nangyari sa kanya, kung kamusta na sila ni Betty. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, Isabel. Marinig mo si Fredo, may amnesia si Betty. Naaawa lang yun, kaya tinutulungan niya si Betty. Pasalamat ka na lang at hindi ka natandaan ni Betty. At hindi niya sinumbong kay Sir Fredo ang sikreto mo. Ayun na nga eh. Sana nalaman niya lang yung sikreto ko para wala na siya pinanghahawakan kay Fredo para hindi ako nagkakaganito. Aba, may pinangahawakan naman siya sa'yo. Ang lihim mo. Doña Guada, hirap na po ako eh. Ang hirap na may tinatago kay Fredo. Ano kaya kung aminin ko na lang sa kanya yung totoo ng isa akong Serena? Gawin mo. Gawin mo yung sinasabi mo. Handa ka ba sa reaksyon ni Fredo sa'yo? Eh, bigla kang nilayasan nun. Hindi mas mahirap ang kalooban mo. Nahihirapan na po ako sa sitwasyon ko ngayon eh. Pag-isipan mo maigi eh. Oo nga, mag-isip ka. Salita ng salita eh.
Tatandaan ko ng lahat. Si Isabel. Si Isabel ang may kasalanan kung bakit ako hindi ka mamatay. Si Isabel. Si Isabel ay isang sirena? Gabing-gabi na. Anong ginagawa mo pa dito? Sabi mo, tatawag ka. Tayo ako nahintay yung tawag mo. Hindi ka naman tumawag. Something came up. Kailangan na ako kasi kasuhin. Papansin ko, sama pala ang loob mo sa akin. Dahil sa nakita mo sa amin ni Betty na magkasama kami. Mama ako, di ba? Mama ako. Isabel, saan mo naman maintindihan mo yung sitwasyon ko? Naiintindihan ko naman eh. Hindi ko maiwasan hindi mag-alala. Alam ko naman kung anong papel ni Betty sa buhay mo. Sana din naiintindihan mo. Wala ka dapat ipag-alala. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na kahit ano mangyari, walang sino man o ano man makapaghihiwalay sa atin. Diba? Sinabi ko sa'yo yan. At yun ang pangako hindi ko sisirain. Sa totoo lang, wala na talagang pakialam sa sasabihin ng kahit sino. Basta importante sa akin. Pinaka-importante sa akin. Ikaw. Kung anong nararamdaman ko sa'yo. At yung pagmamahal mo sa akin. Yun lang. Jesse, balik ko ang buhay ko. Kailangan kita. Mahal kita. Kaya kung papayag ka, pakasalan mo ako. Oo, Fredo, papakasalan kita. Ngayon na sana. Bitawan mo siya! Bitawan mo siya! Aray! Dito ka! Aray! Ah!
Naalala ko na lahat. Naalala ko na. Magmula na matuklasan ko ang lihim ni Isabel. Serena si Isabel. Isa siyang impacta. Kailangan ko malaman ni Fredo. Kailangan niya malaman agad. Kanina ko lang napag-isipan. Sige. Sige. Gusto mo talaga mag-away tayong dalawa? Bakit ba ganito ang lukso ng puso? Ano na nga kaya ito? Kaba nakakalito? Puso ay pakinggan. Ng panghabang buhay natin pamamahal. Sa'yo to. Ibigay ko sa'yo to. Sorry. Sana siya na nga. Saang dagat man ako mapunta, kung bakit ikaw ang nakikita. Kapik sa damdamin, gustong isigaw na ang hanap ng puso ko'y ikaw. Bakit ba ganito ang lukso ng puso? Ano na nga kaya ito? Kabang nakakalito? Puso ay... Sino yung tumatawag sa'yo? Saan yun? Wala. Sa opisina lang, sa opisina. Ha? Sa opisina, wala. Sa opisina. Tingnan ko lang. Hindi na. Sa opisina nga lang. Eh, bakit ayaw mong sagutin? Mamaya, importante yan. Tapuan mo na naman ba ako, Fredo? Nanganib ang buhay ko dahil sa sikretong nalaman ko. Hayop ka, Isabel! Hayop ka! Umanda ka sa akin! Wala. Siyempre, ayoko mastorbo tayo, okay? Ayoko mastorbo yung pag-uusap natin dito. Tingin ko nga, ako nagsabi kayong totoo. Ayoko lang may istorbo. Bakit? Gusto ko pag kausap kita, ikaw lang kausap ko. Walang ibang tao. Tayong dalawa lang. Talaga? Oo. Tapos na ang maliligayang araw mo bilang tao, Isabel. Malalaman na ng buong mundo ang sikreto mo. Nay, nagluto na po ako ng ulam na pangtanghalian ninyo. Mag-uuwi na lang po ako ng panghapunan natin mamaya. Aalis ka na naman. Iiwanan mo na naman ako. Eh, kailangan po eh. Kung hindi po ako magtatrabaho, magugutom tayo. Bakit dati lagi mo akong sinasamahan? Bumalik na lang tayo sa bahay ni Felicia kasi dun madaming pagkain. Ma, hindi tayo pwedeng bumalik doon. Hindi mo ba naaalala? Bahay yun ni Ava. Ava? Sinong Ava? Hindi yung babaeng naglayo sa ating dalawa. Si Lucia? Nasaan si Inday? Bakit ikaw ang nagsisilbi dito? Ayokong makita ang pagmumukha mo. Nawawalan ako ng ganang kumain. Malis ka sa harapan ko. Alis! Bakit ba gano'n na lang ang galit mo sa babaeng yon, ha? Alam mo, kung ayaw mo sa kanya, edi palayasin mo. Alam mo naman, madali kang makakakuha ng kapalit. Hindi. Hindi aalis si Felicia. Malaki ang pagkakautang niya sa akin. Hanggat hindi siya nakakabayad ng kanyang utang, mananatili siyang
Ang sama-sama niya. Ninakaw niya yung anak ko sa akin. Tapos dinala niya pa ako sa bahay ng mga baliw. Eh, hindi naman ako baliw. Mag-iingat ka sa kanya dahil may isa demonyo siya. Eh ano po bang nagawa ninyo sa kanya? Kasi naman po parang galit na galit siya sa inyo. Totoo po bang kayo ang dahilan kung bakit nawalan siya ng anak? Dahil halimaw ang anak niya. Halimaw? Oo. Nakita ko yung sanggol. Yung anak ni Lucia. Isang sirena. Kalahating isda, kalahating tao. Maniwala ka sa akin. Isa siyang halimaw. Totoo yun. Hello, Gildo. Don Juan, I'm just calling to say na ayos na po ang lahat para sa company event mamayang gabi. Good. Na-distribute na ba mga invitations? Yes, sir. Nag-confirm na ho lahat ng mga clients. Meron mga ilang celebrities yung dadating and of course, our models will entertain our guests. Very good. What about the investors? Don't worry, pinatawagan ko na sila. Kailangan silang dumating. Makakapunta sila lahat, except for Doña Guada. Nagpasabi siya na hindi siya makakarating. Si Doña Guada. Alam mo, yung babaeng yan, eccentric yan. Eh, mabuti na hindi siya dumating. Baka kung ano pang kahihiyan ang gawin niya doon. Doña Guada. Ang ganda naman ng singsing. Kasing ganda ng nagsusuot. Alam niyo po, Doña Guada, hindi pa rin po ako makapaniwala na niyaya ako magpakasal ni Fredo. Ang saya-saya ko po. Kakatuwa naman kayo. Sa wakas, happy ending din naman pala kayo. Sa dami-dami ng inyong pinagdaanan, I'm so happy for the two of you. Ang saya-saya ko po talaga. Pero isa na lang po ang kulang para lubusan po akong maging masaya. Ano pa kaya yun? Ang aking pong tunay na ina. Sino si Doña Guada? Isang local investor. But nobody knows her. Hindi naman siya kilala dahil hindi naman siya nakikisalamuha. She doesn't socialize. But mayaman yun. Major stockholder ng Manila Ocean Park. Mahilig siya sa isda. I guess. I don't know. I don't really know her. Pero balita ko, hindi siya kumakain ng karne o ng isda. Vegetarian. Gusto ko po siya makita bago po ako ikasal. Pero mukhang mahirap po yata mangyari yun. Hanggang pangarap na lang po yata ako. Huwag kang mag-alala, Iha. Malay mo, ito pa rin ang Diyos ang iyong dasal. Alam mo, kung kapalaran na magkita kayo, kahit na gaano kalawak ang mundo, magkikita at magkikita kayo. Alam mo ba kung saan siya nakatira? No. But I'm sure yung staff ni Gildo would know. Why the sudden interest kay Doña Guada? Matagal na akong may nahanap na taong nagngangalang Guada. Gusto ko lang malaman kung si Doña Guada at ang Guadang hinahanap ko ay isa. Fredo, makausap mo na ba si Betty? Hindi ba? Fredo, iniiwasan mo ba si Betty? Look, may I remind you na may kasunduan na kayo. Dad, you don't need to remind me again about your debt to Betty's father. Maniwala kayo sa akin, ginagawa kong lahat para maayos to. Pero hindi naman ibig sabihin na isasakripisyo ko yung kaligayahan ko para lang maisalba yung gulong pinasok niyo. Ba't pumayag ka na? Napakasalan si Betty? Di ba mahal mo siya? Bakit ngayon umaatras ka sa kasundo? Goodbye, okay? Fredo! Fredo! Hello, Gildo. Naimbita mo na ba si Enrico Salcedo sa event mamayang gabi? Good. Make sure nandun sila nila Betty. Importanteng nandoon sila. Good. Di mo matatakasan ang responsibilidad mo, Fredo.
Kahit ano pang palag ang gawin mo, si Betty pa rin ang babagsakan mo. Itong kaon na to. Paolo, anong ginagawa mo dyan? Huwag mo nga pakialaman yan. Bakit, Nay? Ano po ba naman ang kaon na yan? Wala. Si Efren hinahanap ka sa labas. Sige na. Sige po. Nay, kailan niyo po babalak sabihin sa kanyang katotohanan? Para ano pa? Mark, paalis na si Paolo. Huwag na nating guluhin pa ang utak niya. Alam mo, Gildo, magmula nung una nating nilabas yung ating search campaign sa ating Sunset Girl, umesteady na sa pagtaas ang ating sales. At lalo pa itong naging indiman sa mga tao nang matagpuan natin siya. Sa totoo lang, maraming gustong kumuha kay Jezebel para i-endorse ang kanilang produkto. Pero ngayon, pinagpipilian pa namin kung anong nararapat para sa kanya. Gusto kasi namin na dekalidad ang mga produktong i-handle na aming mga top models. Well, we're glad. Samsung ang una nakakita sa kanya. Yeah, correction, sir. Ako ang una nakakita sa kanya. Mukhang hatang napaka-possessive mo kay Jezebel. At tingin ko hindi lang modelo ang tingin mo sa kanya. Tuloy na alis mo mamaya. Oo, mamayang gabi na. Pero ang sabi ni Diding, dapat mga alas 6 paalis na kami dito. Ikaw pare, baka gusto mo sumama sa paghatid sa akin. Di ka man lang magpapaalam kay Sheila May? Para ano pa? Nung umalis siya para bumalik sa kanila, nagpaalam na kami sa isa't isa. Kaya wala na kaming dapat pag-usapan pa. Pero, pare, mali yung iniisip mo kay Sheila May eh. Anong ibig mo sabihin? Di ako pwede magsalita. Nangako ako. Kilala mo naman ako, di ba? Marunong ako tumupad sa usapan. Pero pare, hindi na pwede hindi ako magsalita eh, dahil alam ko may mali eh. Eto pare, payong kaibigan lang. Bago ka umalis, alamin mo muna yung katotohanan. Excuse me, Leo. Sige daw. Mukhang marami ka na yatang nakukunan litrato kay Jezebel. Ano ba yung ginawa ko? Opo, Sir Guido eh. Ang dali niya po kasing kunan eh. Okay Napakaganda niya. Okay na yan. Okay? Event pa siya mamaya. Jezebel, Boys, okay na lang muna. pahinga ka muna. Sana hindi ka mahuli mamayang gabi. Gusto mo bang sunduin na lang kita? Ako na lang, kaya ko naman pumunta doon mag-isa eh. Iniiwasan mo ba ako? Bakit parang ilag ka sa akin? Ano bang sinabi sa'yo ni Fredo? Siguro sinisiraan ako ng gagawin niya sa'yo. Bakit mo ba sinasabi ang gago si Fredo? Wala naman siya sinasabing masama sa'yo ah. Tatanggol mo ba siya? Oo. Ano ba, Gildo? Nasasaktan? Ano to? Engagement ring? Sino may bigay sa'yo niya? Si Fredo? Hindi ko sasagutin ang tanong dahil wala akong pakialam sa buhay ko. Mamaya pala, bago tayo pumunta sa party, masusundo na lang kita sa driver, ha? Kasi pinadaan pa ako eh. Alam mo yan? Alam mo, huwag mo nila ako pasundo. Bakit? Basta ang sabi sa akin ni Erebus, yarid na lang daw niya ako. Kaya, yun, kami na lang dalawa. Ha? Nagsiselos ka? Hindi. Aso! Tingin ko nga. Hindi. Oh. Nagsisinungaling. Nagsiselos ka kay Erebus? Sige. Medyo. Pero konti lang ah. Konti lang, hindi masyado. Dahil alam mo kung bakit. O bakit? Bakit konti lang? Kasi si Erebus. Alam ko namang mabait yan.
Medyo nakikita ka ng mga mabait yan eh. Pagkakatiwalaan ko naman yan eh. Kaya, actually, hindi naman talaga ako dapat pagselo sa kanya. Pero si Gildo, yan ang iiwasan mo, ha? Hindi ko naman nilalapitan yun ah. Kahit na. Yan ang kailangan mo iwasan. Wala akong tiwala. Eh, paano yan? Alam mo, nakita niya to. Ito, itong binigay mo sa akin. At naghihinala siya na ikaw ang may bigay nito. Pakialamero talaga yun. Kahit kailan. Oh, hi, Miss Betty. Welcome back to the living. I want to talk to Fredo. You. Betty, Excuse me, anong ginagawa mo dito? hindi mo pala alam. Hindi na si Fredo ang presidente ng kumpanyang to. So, nagtagumpay ka pala sa pag-ahas ng posisyon sa fiancé ko. Okay? Fiancé? Bakit parang nagagalit ka? Dahil ba ayaw mo ipaalam sa kanila yung plano natin pagpapakasal, kaya ka ganyan? Kaya? Oo, ba't nagagalit ka? Hindi ako galit. Galit ako kay Gildo. Pero hindi totoo yung sinabi mo. Siyempre, wala man akong balak na hindi sabihin sa kanila ang tungkol sa pagmamahalan natin eh. Totoo? Oo. Siyempre, gagawin ko naman yan. Pero ganito lang yan eh. Kailangan ko lang gawin kasi na makausap ko muna si Betty. Tapos? Kailangan sabihin mo sa kanya to bago pang iba magsabi sa kanya. Sigurado ko bang ikaw ang pakakasalan ni Fredo? Alam mo, Betty, o nga pala, matagal ka na koma. Marami na nangyari. Tulad na lang ng pagdating ni Jezebel. And just in case you don't know, si Jezebel na ulit ang bagong Sunset Girl. Hindi na ikaw. Fredo, sino siya? Siya si Isabel. Hindi mo siya makikilala kasi nag-iba itsura niya. Sayang, hindi kayo nag-aabot. Eto ang tunay na mukha ni Isabel. Hindi na siya pangit. Nandito lang siya kanina eh. Malamang, kasama na niya ngayon ang lalaking magpapakasal sa kanya. Fredo, gusto ko kasi may paliwanag sa kanya na wala tayong intensyon na saktan siya. Yun ang gusto ko muna gawin. Nagbibiro ka ba? Sana nga nagbibiro ako. Pero hindi. Totoo lahat ang sinasabi ko, Betty. Inaya ni Fredo ng kasal si Jessie.